Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara Soy Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol nga po dito sa pinaka-iniintay na announcement po ng lahat ng Kimpawlandia mga kakimpaw. And ito nga po ay ang pagiging certified couple nila Kim and Paolo. Pero syempre bago po natin yan talakayin at pag-usapan, pakiclick lang po muna tayo natin subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod natin chika patungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman dumako po tayo sa pagbabasa ng mga comment na ating mga subscribers bilang pasasalamat na walang sawang pag-support at pagtutok sa ating mga balita. So, ang commenter nga natin this afternoon ay si Miss Norma Dayag. Sabi niya rito, Gandara, good evening. Yes, Gandara, upon leaving the house, man are polygamous by nature. So, it depends upon Paolo if ever he is true to Kim. That he has words of honor to the family of Kimi. Anyway, ever heard na Pau has courted girl when she is with Kim, except for Janine, in which Ponins finds claims that he has courted Janine, but indefinitely Paulo denied during his interview. Only Janine, who has interviewed by Karen Davila, she has relationship with Pau. What a shame. These Punin fans are accusing Kimi that she is the reason of their breakup. Mind you, Gandara, when they are paired in Linlang, that's the start of their blooming career. But when Kimi is doing fit check siguro with Jake Hercito, there is Pau patiently waiting for Kimi. Likewise, during the promotion of Elevator Man and the black screening of this movie, Kimi was there, wherein Pau is very noticeable of his feelings to Kimi. So, all of these are indications that both of them maybe promise their deep connection with each other. Paolo has all the chance to win back Janine if ever they had a relationship, but no move. Instead, he shows his intense love to Kimi. Bashers assess all the start of their beginnings and now nearing to the end. Gandara, as we pray for them both, all our petitions to them will be given by the Lord. God bless us all, especially KP and you, Gandara, together with your family. Thank you so much, Miss Norma Dayag. And totoo, wala pong ibang nababalita tayo na nililigawan ni Paolo Avellino. Ngayong nakay Chinita Princess po siya. Well, mula sa mga bashers, pero yung as in chismis sa showbiz industry, wala mga kakimpaw. Mga mapanirang basher lang po ang mga nagsasabi. Pero wala ni isa sa mga showbiz personalities, showbiz insiders, ang nagbibigay ng balita na Paolo is with another woman, courting with another woman, and all. Wala talaga mga kakimpaw. Kasi they also know na Kim and Paolo are always together. Always you beside me ang Kimpaw kahit saan man sila naroon at lagi talagang magkasama, as in hindi na mapaghiwalay ang dalawa. Naniniwala nga po yung iba na si Kim and Paolo ay talagang alam niyo yun, magka-live-in na. Minsan na po atang nabalita yan ng isang showbiz insider mga kakimpaw na si Kim pumupunta daw sa lugar ni Paolo, sa bahay ni Paolo and all, tapos live-in, etc. May mga ganyan ng balita before
Pero hindi kasi ako naniniwala doon. For me, ang pangit no, yung balita na yon para sa isang katulad ni Chinita Princess. Parang nasisira naman ang image ni Kim. Although super happy yon para sa mga Kim Pao Lanchas. Magandang balita siya actually. But kung iisipin kasi natin ang image ni Kimi, ay it's a bad thing mga ka-Kim Pao. Hindi dapat nagbabalita ng gano'n. Anyway, pwera na lang kung talagang kina Kim and Pao naman galing ang confirmation. So, walang magiging masama doon mga ka-Kim Pao. Anyway, dumako naman tayo dito sa next topic natin at patungkol po ito mga ka-Kim Pao sa bagong time slot ng The Alibay. Sabi dito, don't feel offended by trolls and bashers that are bound to get clout. Laugh it up. Remember, hindi si Kim and Pao ang may kailangan pang i-prove na panoorin at kumikita lahat ng projects that they are lahat ng projects. They are already the benchmark for other team ups. So, chill and promote the Alibay only. Ayan, huwag na kayong masyadong ma-offend. Kasi yung iba nga, ayun nga, iniisip po, well, lahat naman tayo at maski ako, isa na rin doon sa iniisip na sinisira na yung brand ng Kim Pao na inuurong ng inuurong mga ka-KP, yung time slot na parang may mali mga ka-Kim Pao inside kasi bakit umabot sila sa ganitong desisyon mga ka-Kim Pao na kailangan iurong na iurong. Kasi pwede naman pong mag-intay, di ba, ang sigabo. Since patapos na itong The Alibay, expected naman nating lahat, yes, pang third slot ang The Alibay. Pero ang sakit pa rin ng katotohanan ng nilagay sila sa first slot, nilagay sa second, tas ngayon sa third. Bakit hindi na lang kasi nila Phoenix sa third slot ang Kim Pao kung doon lang din naman ang kapapatakan nila? 'Di ba? So ano, ang tingin nila sa Kim Pao ay pwedeng pagpasapasahan na lang. Ang Kim Pao ay pwedeng sipain na lang kung saan-saan kapag kagusto nila. 'Di ba nakakaloka? Anyway, bago tayo masira ang mood, dumako naman tayo ngayon at pag-usapan ang tungkol nga po dito sa announcement ng ASAP na sina Kim and Paolo ay makakasama nga po mga ka-Kim Pao sa ASAP Sydney, Australia. And isa po sa talagang pukaw na aking pansin ay etong reel. Isang bahagi ng kanilang reel. Eto mga ka-Kim Pao, the country's most loved couple. Abay, sinertified mag-couple na talaga sina Kim and Paolo mga ka-Kim Pao. Alam niyo, ito yung talaga yung pinaka iniintay nating lahat na announcement. Yung i-announce talaga nila na si Kim and Paolo ay certified mag-jowa, certified mag-couple, certified mag-josawa, mga ka-Kim Pao. And eto may paganyan sila. Most loved couple. Uy, grabe naman. So, couple talaga. Pwede naman most love partner, mga ka-Kim Pao. Since sabi ni Paolo, hindi naman sila magka-love team, kundi partner silang dalawa. 'Di ba? Pwede namang yun. Pero most loved couple talaga. So, siguro, talagang na yun, hard lunch na yung sa Kim Pao's World Tour mga ka-Kim Pao, 'di ba, sa Toronto. Siguro ay tinuturing na rin nga nilang pag-amin nila Kim and Paolo sa relasyon nila yon mga ka-Kim Pao. Well, baka sila rin mismo kasi 'di ba? Sila po na nasa industriya, alam na talaga ang real score between them mga ka-Kim Pao. Hindi lang talaga nilalapag or na inaano sa atin mga ka-KP, sinasabi pa. Pero dahil China, basta ako, dahil China, na po talaga, 1,000%, di lang 100%, 1,001%, real couple na po sila Kim and Paolo. Pinanghahawakan ko yan. The country's most loved couple. Hoy, grabehan naman nga yun. Anyway, thank you so much dyan sa revelation. Napakaganda pong announcement sa amin
bukod sa magkasama ang Kim Pao sa world tour, sa ASAP Sydney, Australia, in-announce nyo na rin ang pagiging couple nila Kim and Paolo. So, certified magjowa ang Kim Pao, mga kakipi. So, wagi tayong lahat ng mga hindi sumuko, wagi po tayong lahat na kumapit at naniwala sa tunay na relasyon nilang dalawa. Kaya naman, deserve nating magdiwang mga kakim Pao. Huy, apaka-OA. Pero ayan, ang daming mga kaganapan nila Kim and Paolo, no? Si Kim Chu, may mga events, meron din pong events sa kanya pong business. Si Paolo Avellino din meron. Then, meron pa sila sa Australia for ASAP naman mga ka-Kim Pao. Ay, diba? Grabehan naman talaga sa kabisihan sina Kim and Paolo. Talagang totoong-totoo yung pagiging most loved couple ng dalawa. Kasi kung hindi, ay wala sana silang ganito po kasunod-sunod na mga events mga kakipi. Most requested kasi sina Kim and Paolo. So kayo guys, anong inyong masisay patungkol dito? And hanggang dito lang po muna ang aking update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita kas po muli sa mga susunod nating ayuda. Maraming salamat!